Happy weekend! Shout out po sa ating mga nanonood lagi sa ating video dyan sa Amerika, Canada, siyempre sa Pilipinas ay nanonood din dyan. Siyempre Pilipino tayo, Tagalog tayo, pero ano tayo Bisakol, Bisakol hindi, Bisaya ako, Bisaya. Pero ang mga ginagawa ko ditong video kasi ay mostly kasi Tagalog. Pero sa ngayon kasi gawin kong ano to, saksak sinagol na to Bisaya, Tagalog, para naman doon sa mga Tagalog, mga dinadaldal ko dito maintindihan din nila, yung mga Bisaya naman, ng kababayan ko diyan sa Bohol, shout out po, maintindihan din. At ito na ngayon ang gawin nating pakinggan nating video na ito. Si Ping Lacson ay atat na atat ng papasok dito talaga sa 20th Congress, itong sa 28 sa July. Yan na yung umpisa talaga kasi soon na yan. And then pagkatapos niyan, yun na, session na silang session yan. At bukod sa session, mayroon na ho silang mga ano yan, mag-preparation na naman sa budget at itong budget naman sa 2025 to 2026. At itong budget naman ngayon sa 2024-2025, yan naman yung tinitingnan niya ngayon ulit. Kasi mayroon siya nasilip niyan. Noon pa yan, nung panahon pa sa kampanya na mayroon siya nasilip dyan na mga pork barrel ang ginagawa. At ito ngayon yung kanyang advokasya nga noon pang ilang taon na to, nagiging krusada niya na to na talagang linisin ang ganitong klaseng pamamaraan sa mga, lalo na sa mga budget. Kasi ano ang daming ano nito ang daming pira na sasayang. Bilyon-bilyon ang pera na sasayang nito. Hindi lang milyon billion. So ito yung video na ating pakinggan para marinig natin to kung ano ang sa laman sa balita. Dito muna tayo sa isa. Ito. Bilyonaryo. Nag-iba man ang pangalan, hindi naman talaga nawala ang pork barrel sa budget system ng gobyerno. Yan ay kahit pa may desisyon na ang Korte Suprema laban dito. Taon nang nasa sistema ang pork barrel na inilaan para sa mga lokal na proyekto. Paraan daw para pondohan ang hindi karaniwang napapansin ng national government. Formal na tinawag bilang Countrywide Development Fund o CDF noong 90s. May 12.5 million pesos na alokasyon ng bawat mambabatas. Ito pala yung CDF na to noong 90s. Ito yung ano nila. Pero nagkaroon ng kontrobersiya ulit. Nagpalit to sila ng pangalan. Di na CDF, pinalitan to. Yun na yung PDAF. Para sa mga infrastructure projects, pagbili ng mga gamit at iba pa. Meron ding special purpose funds at insertions na pwedeng ilaan ng mga mambabatas sa pagpapagawa ng paaralan, farm to market roads at iba pang public works. Nagkaroon pa ng Congressional Initiative Allocations o CIA na mula 15 million hanggang 100 million bawat taon. Wala man lang tausang mambabatas kung paano at saan ito gagastahin na siyang ini-insert sa budget ng mga ahensya gaya ng DepEd, DPWH at DOH. Hihingan muna ng budget. So ito yung mga departamento na ginagawa nilang gatasan, no? DPWH, DepEd at Department of Health. Ito yung pinaka-kurap na mga departamento. So swerte pala dito pag nandito ka nakiging secretary ka dito kasi grabe yung mga ano dito, mga budget dito. Oo nga naman kasi ang Department of Education, ito yung priority kasi na bigyan ng budget na malaki. So mapunta ka diyan, taon ka talaga. Di ba? Iwan ko lang kung sinong secretary ng Department of Education kung hindi talaga kaon dito. Titingnan natin kung balikan lang natin kung sino-sino ba dati nagiging education secretary dito bago kay VP Duterte. Daming kilala ko dati, naalala ko lang dati. Naalala ko lang Raul Roco, Senator Raul Roco, nagiging nagiging DepEd secretary yun. Mas magaling yun. Kasi abogado kasi. Sino pa bang nagiging DepEd secretary noon? Si Briones kay dating Pangulong Duterte. Ang dami ang dami, hindi ko na maano kung sino. Ayun ito si BP Sara at ito na ngayon si Angara. So ang swerte pala yan. Lalo sa DPWH din.
Grabe, kunyari lang may ano ka dyan, mga project ka, kaon ka pala dyan. Tuloy natin yung ano. Department ang mga mambabatas na listahan ng mga proyekto na gusto nilang pondohan, gaya ng mga infra, livelihood projects, health, scholarships, calamity assistance at iba pang gamit. Ang pag-release ng mga pondo nakadepende sa Malacanang na maaaring gamitin ang PORC para impluwensyahan ang mga desisyon ng Kongreso. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang korupsyon makikita sa pagpatong sa presyo ng mga gamit at proyekto. Hati-hati sa porsyento o kickback ang mga mambabatas, supplier, maging congressional staff, mga implementing agency at mga lokal na opisyal. Grabe. Magupa sa 70 million. Grabe pala. Pati mga staff. Halimbawa, nagtatrabaho kasi sa congressman, staff ka doon, no? O kaya senador. Kaon ka din. Kasi may ano may witik na pera. Tapos kanino galing yun? Taong bayan ng pera no yun. Buwis yun. Tapos pinaghati-hatian sa mga kulirang yawa to, ha? Pesos bawat kongresista at 200 million bawat senador ang pork barrel na nakilala pa sa tawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Simula ng manalong senador noong 2001, hindi tinanggap ni Ping Lacson ang kanyang pork barrel allocate. Ito na, si Lacson. Di ba sabi ko nga kanina, ito si Lacson kasi ang vocal talaga dito noong panahon pa to ng kampanya na pag ako nakabalik sa Senado, bulat-latin ko lahat niyang mga budget dyan sa dadaan. Bago pirmahan yan, basta bago pirmahan yan, dadaan mo na yan sa mga baykam-baykam, kagaya itong baykam doon na may mga blind item yun, di ba? Na blind cam din yun. Kaya ang hanggang nasa Korte Suprema, ano na kayang resulta ngayon sa na yan? Yung pinail ni Attorney Vic Rodriguez. Wala nang balita eh. Nanahimik ang balita na to ni Vic Rodriguez eh. Hindi ko kung ba to? Natuloy-tuloy pa ba to hanggang ngayon? Natalo lang si Attorney Vic Rodriguez. Sana hindi mali lang yung pag-isip nito na sana to hindi pabayaan. Kasi ito na yung tinatarget nga ni Lacson, yung 2024-2025 na budget. Kasi gusto talaga niya makita yun. Kasi noon, kandidato pa lang siya, narinig niya na to ng mga senador at saka congressman na mayroon talagang malaking kickback. 2001, hindi tinanggap ni Ping Lacson ang kanyang pork barrel allocation at naging advokasya ang pag-abolish at pag-expose ng maling paggamit nito. 2013 nang pumutok ang PDAF o pork barrel scam nang mabuko ang modus ng pagpapadaan ng pondo sa mga Peking Foundation at NGO ni Janet Lim Napoles. Okay. Ito si Janet Napoles, ito yung dito sila dito sila nakulong nung time na yon, sila ni Bong Revilla, itong si Jinggoy Estrada at saka ito si Juan Ponce Enrile kasi ito sila ang pinakamalaking PDAF na natanggap. So nakulong to sila. So ngayon, ito yata si Jinggoy, hindi pa to cleared sa ombudsman. Meron pa to siyang kaso sa ombudsman. Hindi ko alam kung isa to sa mga sa PDAF ang kanyang kaso nakabinbin pa. So ito si Enrile at saka si Bong Revilla, cleared na yata to sila. Cleared na to. Pero ito si Enrile bago lang na-cleared to . Kailan lang? Itong taon lang to na nag-cleared to si Juan Ponce Enrile. Imagine natin, pundo nila. Ano lang yan? Pera ba? Kung ito, sige, kung ito yung pundo namin, iibigay namin to sa ganito. Yun pala, mali ang, painggan nyo lang sa atin. Ito yung project ni ganito, pero ang project, halimbawa yan, 1 billion yung project na yan, patungan nila yan, gawin 3 billion. Kaya yung 2 billion, hati-hatiin nila yun. Halimbawa lang, 2 billion o ilang million yung dyan. Kaya nga pati staff nila, mayroon nagkakaroon nito. Kaya ang swerte pala pag nagiging tayo, staff sa mga senador at saka congressman. Kasi, o kaya sa departamento. Kasi, taon ka talaga sa pera ng taong bayan. Mandurugas kasi itong mga to. Yung mga politician talaga, walang malinis sa pakikipagsabuatan ng mga ahensya, lokal na opisyal at mambabatas na sinasabing may 40 hanggang 50% na komisyon. Ang laki. Sa kasong Belica versus Ochoa, idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pork barrel system.
Partikular ang paglahok ng mambabatas sa pagpapatupad ng budget sa pamamagitan ng post-enactment measure gaya ng pag-identify ng mga project dahil labag ito sa kapangyarihan ng executive. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, ito si Bongbong Marcos nga, walang kaalam-alam nito nung nakaraan lang, di ba? Pinirmahan yung BICAM na blanco. Tapos ang sabi niya, wala daw blanco. Pero na ano na yun, nila ni Ungab. Although may vlog ako nito, ni Ungab at saka ni sino yung isa nito. Na ito sila ni Makabayan Black. Isa rin to sila nakakita na may mga walang pirma doon. Blanco talaga ang BICAM. So, ito na ngayon yung si Ping Lacson. Parang mumultuhin yata nito ang mga tumatanggap nitong 2024-2025 na budget. Kasi yan yung tinatarget na ngayon ni Lacson. Kasi pag uupo na to formal, itong 2020th Congress, yan na yung tatrabahoin ni Ping Lacson. Tingnan natin si Ping Lacson kung hanggang saan talagang tapang nito. Kung talagang handa na ba siya makipag-bakbakan dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, na saan ba to siya kumampi din siya sa alyansa. Tingnan natin kung babakbakan ba talaga. Iginiit ng main petitioner sa kaso na si dating Anti-Corruption Commission Chair Greco Belica na bawal na ang pork barrel. Sayang ito nanalo. Hindi na nagulat sa balik. Ito si Bilhica nanalo, kumandidato ng senador, kaya lang hindi nanalo. Binuto ko to nung kumandidato ng senador to. Binuto ko to. Yung party list niya hindi rin nanalo. Sayang talaga to. Kasi ito yung nilagay ni dating Pangulong Duterte sa anti-corruption. Ito si Bilhica. At ang dami nila nakasuhan ito. Kasi ito siya, anti-corruption kasi ito. Ang sayang lang talaga di nanalo tong tao na to. Nakakalusot pa rin ito sa budget. Malinaw po at ang desisyon ng Korte Suprema sa Belica case, Belica versus Ochoa case, bawal ang pork barrel. Hindi dapat ini-implement ang congressman or a senador or members of Congress does not have the power to choose kung sino ang pagbibigyan nila ng pondo. Ang meron silang kapangyarihan ay mag-appropriate ng pondo na dapat ini-implement po ng ehekutibo. So kung meron pork barrel dyan, these are lump sum and discretionary funds, bawal po yan. They can be held liable in law and in court. Problema, sinong paparusa sa kanila? So this throws us back to our age-old problem ng sobrang kapangyarihan ng naibigay natin through the Constitution sa Presidente, sa Kongreso, sa Police at sa COMELEC. Kapag sila na nag-aabuso sa pwesto at sa kapangyarihan at pera ng bayan, wala na po tayong mapuntahan. Ayun na. Eksakto talaga sabi niya. Papunta yung pera niyan sa Presidente. Yan, Vice Presidente, halimbawa lang, senador, itong mga pulis. Sino nga ba? Sino ba ang powerful niyan? Kasi itong mga ganitong klaseng mga pork barrel, nawala to nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala to eh. Ngayon lang to ulit na itong si Speaker Romualdez na naman ang nagiging speaker. Kasi ito yung mga ginagawa nila, yung sa tupad, AKAP, AX, yan ang talaga, itong ayuda talaga nila, ang dyan sila kumikita. Ito yung kumukuha sila ng malaking pundo dyan. Ilang billion yon yung kinuha nila, na pinaghatian nila sa House of Representatives at saka sa mga senador. At ito may binanggit dito dati si Ping Lacson, na nabanggit daw to ni Senator Bato de la Rosa, na pag ganun man lang hindi ko kukunin yung sa akin. Tinanong daw, mayroong video niyan nabanggit niyan sa interview ni Ping Lacson. Tika, sabi niya, anong mayroon na hindi ko kukunin sa akin? Anong mayroon doon sa budget na yon? So dito na yan sila si Ping Lacson magsimula mag-imbestiga kung ano ba talaga ang nangyari doon sa budget na yon na 2024 at 2025. Kasi controversial nga yon. Ngayon, ang laki ng utang ni Bongbong Marcos, inutangan to kasi ang dami kasing controversial yon, na yung sa DepEd, yun pa yung mas pangalawa lang siya na may budget kaysa DPWH. Dapat kasi DepEd, DPWH. Yan yung dapat, tapos DOH. Kaya lang, hindi yun nasunod
dun sa budget ng 2024 at saka itong 2025. Year yan ha, year 2024, year 2025. So, ito yung isang video. Binunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador. Samantalang may mga kongresista naman ang sinasabing nakatanggap ng hanggang 15 bilyong piso. Grabe! Bagamat hindi pa pinangalanan ngayon ang mga nasabing mambabatas, tiniyak naman ng senador na kanyang ilalanta dito sa pagbubukas ng 20th Congress sa July. Lantad mo! Men Corvera. Tingnan natin kung mayroon ka ba talagang... Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may bilyon-bilyong pork barrel funds ang ilang senador at kongresista. Ayon kay Lacson, naabot sa 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador, samantalang may ilang kongresista na nakakuha ng 15 billion pesos. Grabe! Hindi pinangalanan ng senador ang mga nakakuha ng pork barrel, pero matagal na anyang idineklara ng Supreme Court na labag ito sa batas. Bago rin anya deklarang unconstitutional ang pork barrel, aabot lang sa 200 million pesos ang pork barrel para sa soft at hard projects ng mga senador, samantalang 70 million sa mga kongresista. Ayon sa senador, ang alokasyon ng mga senador at kongresista nakapaloob sa flood control projects sa ilalim ng 2025 national budget. Isa sa tinukoy niya ang isang maliit na barangay sa isang bayan na nakatanggap ng 1.9 billion habang ang isang bayan naman nakatanggap ng 10 billion pesos. Sabi ni Lacson, sa pagbubukas ng sesyon sa July 28, magsasagawa siya ng privilege speech para ilantad ang detalye at mga nakita niyang posibleng anomalya sa taunang budget mula 2023 hanggang ngayong taon. Mayan Corvera, para sa... Tanong ko dyan, pangalanan kaya lahat-lahat ni Ping Lacson itong nalalaman niya na kumukuha, ang laki nakuha na mga na mga bilyones na mga pork barrel? Antayin natin to ngayong 28 kasi dito siya mag-privilege speech. Tingnan natin kung sino yung sisingaw na mga pangalan dito. Handa na ba si Ping Lacson na ito yung administrasyon ni Bongbong Marcos? Ito ang kanyang haharangin itong 2025 ang 2025-2026 na budget. Handa na siya. Handa na kaya si Lacson yan? Tingnan natin kung hindi na to siya, kung may ituwid talaga to. Kasi babantayan natin to kung ano talaga ang nangyari itong mga congressman at saka mga senador na involved dito sa mga bilyon. Mantakin nyo. Balikan nga natin bilyon ang nakuha nila na mga ganyang pork barrel. Samantala yung kay Vice Presidente na confidential fund, milyon. Pero ito si kanila, may ilang mga congressman nakakuha ng 15 billion. Alam niyo kung saan yan? Kasama na ho yan sa pag-impeach ni VP Sara sa House of Representatives. Kasama na rin yan dito sa Senado. Palagay ko may nagkaunsihan dyan. Kaya itong sa Senado ngayon, hindi talaga uusad ang impeachment kasi parang nagkaunsihan na o kaya na-booking na. Kaya hirap na hirap talaga to iusad dyan sa Senado kasi wala na silang bayad. Hindi na nagbayaran eh. Kasi kung naibigay ito, kung saan man ang pera na yun, naibigay ito sa kada senador, malamang itong impeachment ni VP Sara, hindi na ito aabot ng 20th Congress. Tinapos na kaagad nila to. Kaya lang, walang pera nung time na yon. Saan sila ng pera kukuha nun? Itong mga swapang na sobrang, dito sa mga congressman, dito sa kay Martin Romualdez, nakuha na sa kanila kasi sila nag-impeach na eh. Itong mga senador, parang ni Romualdez na, bahala kayo dyan. Basta kami sa amin dito, okay na to. Nakuha na namin yung para sa amin. Di nila alam na ito si Ping Lacson, nung panahon pa lang ng kampanya, ito na yung bukal talaga niya. Krusada niya na to. Na pag ako makabalik sa Senado, yung 2024-2025 budget, bulat-latin ko ulit yan kung paano ba nangyari niya na ang bilyong pera na nawawala. Ito na siya ngayon. Unti-unti na si Ping Lacson, naghagilap. Marami ng ebidensya daw na nakuha si Ping Lacson. Mayroon na siyang hawak na mga ebidensya. Mayroon na siyang mga pangalan na mga senador, congressman na nakatanggap ng bilyones na halaga nitong pera ng taong bayan.
At ito kasi tayo dito, yung iba kasi hindi na, walang pakialam nito, bahala kayo dyan, hindi ako pwede sa ganun eh. Once na nagsimula na ako dito, nagdadaldal, nagtatalsik laway ko dito, sa ano nito, kasi may pakinabang tayo lahat nito eh. Di baling mamaos tayo dito sa kadadakdak. Ang importante ilabas natin yung sa atin sa lubin kasi lahat tayo ito, mga tayo, nagbabayad din ng eksaktong tax, lalo ang mga OFW kagaya ko. Monthly kami nagpapadala ng pera sa Pilipinas, pero ganun lang pala. Hanggang kulimbat lang pala yung pera, walang patututunguhan. Itong administrasyon nga ngayon, wala nga siyang balak sa mga OFW, di kagaya nung Dakar administrasyon, ginawang 10 years yung passport, ginawang 10 years yung driver's license. Mga ganyang bagay, ang laking bagay yan ha. Sus, anong mangyari sa atin ngayon dito kung itong mabulat-lat na to ni Ping Lacson tong na to? Ano kaya mangyari dito sa mga, di pa sila kinakabahan kaya nito ngayon? Na si Ping Lacson ha? Tingnan natin si Ping Lacson talaga kung gaano katapang to. Ipakita mo nga yung tapang mo, Ping Lacson, pakita mo na may bayagang dala talaga nito. Kung dati kang general, dati kang PNP chief, pakita mo sa mga taong sambayang Pilipino kung ano ba talaga ang nangyari nga nitong 2024 budget, 2025 budget. Kung saan ba talaga napunta ibang pera dyan. Kasi alam na natin ang laki ng utang natin ngayon. Kasi yung mga pera na yun, na doon pinasa nila yun sa mga bawat departamento, walang pera ho yun. So saan nila kukunin yun? Uutang. Doon nila ilagay. Kasi nga, walang pera eh. Wala tayong pera. Naubos sa putragis na mga ayuda na yan, sa AKAP, AX, Tupad, dyan napunta. Sino pang malakas dati na malakas dati ng ngangaw-ngaw dyan sa Itong si yung sa Batangas, itong si yung babae si Luistro. Yan yung malakas na sumisigaw na sobrang puri kay Martin Romualdez. Kaya itong si Chis Escudero at saka si Martin Romualdez, palagay ko ito yung dahilan na sila nagbangayan, nagpaparinigan, naglaglagan. Kasi dito siguro, baka nilaglag nitong mga senador na wala silang budget na dito sa kanilang PDAF dahil naubos na sa mga kongresman. Kaya dito, binawi nila itong impeachment na yun. Ano nangyari sa impeachment ngayon? Nakarating sa Korte Suprema at ang Korte Suprema ngayon, ayan na, pinapasasagot na sila kung House of Representatives at saka sa Senate sa loob ng 60 days kung ano ba talaga nangyari sa impeachment. Yung tatlong impeachment, bakit hindi umusad yun at bakit yung pang-apat ang umusad. Yan ang klaro dyan. Bantay-bantay tayo dito sa gagawin ni Ping Lacson. Malapit na. Pagdating ng suna nito suna ni Bongbong Marcos, pagkatapos ng sesyon na nila, dito na yung kaluluwa ng mga gumamit ng pera na yun, o nakakuha ng pera na yun kung saan kaya nila ginastos yun. Sigurado sa kampanya, dumaan yung eleksyon eh. Bantayan natin. Asak ha ang kwarta sa tibuok o mga tao sa Pilipinas na gilimbungan. Apes, Marcos ang limbungan na. Asaman sa kakuha o kwarta eh. Karon mangutang kaysa may mubayad na be. Kita ra gyapon. Mo ni kabuang nila damay-damay tang tanan.